Nag-away pa kami ng tatay ko. Pangalawang nanay mo yan. Hindi, tita tawag ko dyan. Tapos, may reason yun eh. Yung nanay ng misis ko, biyenan ko, nagtanong siya sa ibang tao na, ba't si Julius hindi ako tinatawag na nanay? Until such time, pinaliwanag ko. Unang-una yung nanay na word sa akin is sagrado. Yung O nga lang eh, hindi ko sinusulat sa pangalan ko dati. Yung nanay pa kaya babanggitin ko sa taong hindi ko talaga nanay. So yung nanay na word na yun, nire-reserve ko talaga yun sa totoo kong nanay. Naintindihan naman nila. Pinaliwanag ko sa kanila na yung salitang nanay na yun para sa totoong nanay ko yun. Kasi hindi pa close book sa akin yan. Talagang hahanapin ko siya. Yun yung sinasabi ko palagi. Paano dumating sa point na ngayon 37 years old ka? Nahanap mo yung nanay mo. Ano ang nangyari? Meron parang katransaksyon yung biyenan ko. Parang mga hydrogen water, ganyan. Ini-install sa bahay. So, Korean. So, nasa bahay sila. Yung anak ko, si Winter, yung babae. Lapit ng lapit daw, may binibigay na drawing. Tapos sabi ng Korean, she looks like Korean. Nagtawa na sila. O, siyempre, Korean yan. 1/4 Korean yan. Yung tatay niya is half Korean. Tapos, after ilang mga oras, umuwi na ako, naabutan ko pa sila. Tapos, tsaka ako pinakilala. Nagtanong-tanong siya sa akin. Sinabi ko yung story. Sabi niya, ano? Ganyan yung naging buhay mo? Tapos, naging basketball player ka. Yan ang nagbigay sa'yo ng scholarship. And then, naging police ka. Despite ng ganyan yung sitwasyon mo sa buhay. Tumutulong ako sa mga tao na mahanap yung mga magulang nila. Pero yan, sobrang interesting. Papakilala kita sa producer ng Mother's Spring Day, ang pangalan ng palabas nila. Unang pitch pa lang daw niya, unang sabi pa lang niya, tulungan natin yan. Parang ganun yung nangyari. Yung nag-i-install ng tubig, may kakilalang producer sa Korea. Grabe naman yung connection na yun. Talaga? Parang anghel nga. Hanggang ngayon, ang tawag ko sa kanya, angel. Sir Steve, you're an angel. Yun ang lagi ko sinasabi. Once in a while, nagme-message siya, hinahanap namin yung nanay mo, ganyan, hinahanap namin. Pero medyo nahirapan lang. Kasi unang-una, mali yung spelling ko. Tapos, privacy law. Hindi ka to basta pwedeng kumuha ng details. Lalo kung foreigner ka, punta ka doon. Pa-register ka, bago ko kanila bigyan ng details kung papayag yung kabila. Kahit sila, gano'n na nangyari sa kanila, hindi naging madali. After 2 months, sabi nila, teka lang, meron pa kami isang paraan. Pinost nila yung picture ng nanay ko sa show nila every week. Wait, paano nila nalaman na yun yung picture ng nanay mo? Hiningi sa akin. May picture ako ng nanay ko. Yung family picture namin. Nanay ko, tatay ko, tsaka yung baby pa ako. Yan yun? Yes. Ito. Oh my! So, pinost nila yan sa TV show nila. Hinahanap nila tong girl na to. Parang ganon. After 3 months, meron tumawag from LA. Kaibigan niya nung high school. Ayun lang, wala na rin silang contact pala. Nagpunta pa yung producer doon, ha? Ay! Oh. Pero maganda yung lead na nabigay, yung school. So, pinuntahan nila yung school sa Korea. Ngayon, sinubukan pala nilang alamin lahat ng kaklase niya. Talagang ambay din nung taga-school eh. Ngayon, lahat ng mga naging kaklase niya, tinignan nila kung sino pa yung may contact sila. Inisa-isa nila. Grabe pala yan. Isa-isahin. Grabe. Yes, tapos? Sa mga nag-reply, tinanong nila kung may contact pa sila ron. So, meron ba? Merong isa. May isa. Okay. Yung best friend niya na nagtatrabaho sa isang church, pinuntahan nila ngayon doon. So ngayon, tinawagan nila. Pumayag naman yung nanay ko na puntahan siya. Pero sa show, hindi muna sinabi kung pumayag o hindi. Ang nakakatuwa lang kasi doon, di ba? Kahit na ano man yung nangyari, ano man yung naging reason, ba't ako pinapunta ng Pilipinas? The mere fact na narinig ko doon sa TV, kung paano niya sinabi na, okay ba ang anak ko? Boy ba siya? At gusto niya ako makita. Wala na lahat yun. Ang gusto ko lang mangyari, makita ko na siya. So yun, pumunta sila. Pinuntahan nila doon sa bahay. Tapos kinakabahan din yung nagpunta ron kung magpapakita pa ba o hindi kasi iba yung telepono sa personal eh. Tapos pinakita yung picture ko, tinatapan mo na yung mukha nila. So, baligtaran yung picture. Kilala mo ba ito? Yes, anak ko yan. Anong pangalan niya? O Junyong. Pero nakasulat sa passport niya is Julius O. Manalo. Sabi ko, parang alam niya lahat. Eh, bakit nanay ko nga siya, di ba? Sobrang tuwa ako nung nakita ko yung nangyari yung kahit na alam ko naman na nagkita na kami. Sobrang saya ko nung na ganun yung naging reaksyon lahat. Nung lumipad ka muna ng Korea, ano na yung naramdaman mo? O babalik ka ng Korea? First time mo ba yon? Bumalik ng Korea? First time. So ano yung feeling na babalik ka ng Korea with 2 kids at may pamilya ka na? May sense of home na parang
Dito ako eh. Dito ako pinanganak eh, ganun. Hindi mo pa alam to na makikita mo na nanay mo? Ang alam ko, pupunta kami ng Korea, may lead, tsaka namin hahanapin. Actually, kung paano nila sinabi sa akin, medyo mabigat din eh. Paano? Kasi pumunta sila ng September 4 dito, September 5, interview lahat. Yung district director namin, tapos pupunta ng Tondo, pupunta ng Krame, tapos pupunta sa Manila ulit. Tapos uuwi kami ng Makati dito para interview ng mga family. Noong natapos na lahat, although naka-on pa yung camera, sabi, Julius, sorry, may interpreter eh. Meron kaming sasabihin sa'yo na importante. Actually, nahanap na namin yung mama mo. Napahinto ako. After 2 to 3 minutes, ako tinanong, ano pong sabi niya? Sabi niya, miss na miss ka na daw niya. Pag gusto ko na daw niya makitain. Yung ibang details, doon mo na malalaman sa ako rin. Iyak-iyak na. Pati misis ko, iyak nun. Lahat kami talaga iyak nun. Yung sinabing miss na miss ka? Kasi ganun din yung feeling mo, miss na miss mo na din siya eh. 31 years. Yun. So, pagdating ng Korea... yun, pinagpahinga muna kami siyempre kain. Iniwanan nila kaming credit card. Kumain kayo kung saan yung gustong kumain muna. Pila to muna. Kinumagahan, ganun din. Sabi sa akin, you wear your uniform. Police. Kinabahan na ako, ganyan na, bakit magkikita na ba kami? Kasi representation ko na yun eh. Na ito na ako. Kumbaga, I hope you're proud, diba? Parang ganun na eh. Pumunta kami ng probinsya. 3 hours. Kasi ang nanay ko pala is lumipat sa probinsya dahil may mga nangyari sa kanya. Pagpunta namin doon, pinapunta muna kami sa mga park, gano'n, pasyal muna para ma-relax. Kasi may nangyayari na palang interview doon sa kanya. May taping na rin na nangyari. So, pagdating sa lugar, sinabihan na kami na baka daw mag-meet na kami. Baka, lagi silang ganun. Okay, so habang sinasabi sa'yo na baka mag-meet na kayo ng nanay mo, ano yung feeling? Hindi ko ma-explain yung feelings ko doon. Talagang kinakabahan ako, nasa kotse nanginginig ako. Tapos, yung isang host, dalawa yung host eh. Ini-interview niya ako. May mga tanong siya sa akin na parang siguro malibang lang. Tapos, ang huling tanong niya sa akin is, kung makikita mo ba yung nanay mo, maalala mo po kaya? Sabi ko, yes. Feeling ko maalala ko kasi nanay ko yun eh. Sabi niya, humarap ka doon. Layo. Tapos siyempre may mga staff din. Sabi niya, nandiyan na yung nanay mo. Sabi niya, pwede mo siyang puntahan. Nung nakita ko siya na naglalakad na, yung word na nanay, nagamit ko doon sa pagkakataon na yun, na alam ko yun yung tamang time. Siyempre in Korean, ma, tapos sumisigaw ako. Wala naman silang sinabi sa akin na kung ano man. Basta tumakbo ako. Gusto kong, siguro, mag-meet kami dapat sa gitna. Pero hindi, siyempre, mas tumakbo ako. Habang tumatakbo ako, naging basketball player, naging college, naging high school, elementary, and then 6 years old. Pagyakap mo, bumalik yung 6 years old na ikaw? Yung 6 years old na nasa airport, na hindi ko naibigay sa kanya ng time na yun. Na nanakaw sa akin. Nakuha ko ng time na yun. Para talagang teleserye. Ano ba yan? Parang kinabog lahat ng K-drama nung pangyayari sa buhay mo. Anong sinabi niya sa'yo? Nagsasorry siya. Naririnig ko in English and in Korean language. Nagsasorry talaga siya. Tapos ako, ma, ganyan. I love you so much. I love you so much. Ginaganon, niyaya ko siya. Tapos, yung hagulgul ko nun, hindi ko nga alam na gano'n na pala yung hagulgul ko nung napanood ko na yung video na. Talagang feeling ko talaga 6 years old ako na yung pag umuwi yung nanay mo na nakita mo na parang... Oo, excited na excited. Anong feeling na mayakap mo siya uli? Hindi ko maisip kung natotoo pala yun. Tapos, parang ayaw ko matapos yung... Actually, ang tagal nun eh. Ang tagal nun. Hindi nila kami naawat, ninaya lang nila kami. Sobrang talagang... Parang nabuo na yung pagkatao mo, no? Yun talaga. Kasi sa buhay ko, kontento ako sa mga nangyari sa akin eh. Lahat ng iniis ko is about my family na lang. Pero alam ko may isang kulang na hindi pa nangyayari. In God's perfect time, sobrang perfect. Nakita niya yung anak ko, family ko. Sobrang perfect nung timing nun na kung kailan okay na ako. Hindi kami pinagkita ng mas maaga. Kasi baka mamaya hindi pa ako okay, struggling pa ako. Baka hindi siya maging masaya sa akin. Tapos, sinabi ko sa kanya na hindi mo kailangan mag-sorry. The mere fact na nag-stay kang buhay, yun yung laging panalangin eh. Just hold on. Malapit na. Hanapin na kita. Just hold on. Pupunta na kita. Paano yung nag-usap kayo? Ano yung unang tinanong mo sa kanya? Nasaan yung mga kapatid ko? No, napa-English eh. No, only son. Only child.
So, yung napakinggan ko na yun, and yung napanood ko, it makes sense na hindi pala totoo. Parang ang nagsabi sa tatay ko na mag-aasawa na siya, is kamag-anak pala namin, hindi rin pala siya. Para hindi na kausapin ng tatay ko siya. Minsan nagka-boyfriend siya, pero dahil ayaw na daw niya magkaanak, kaya sila. Nag-iwalay. Ang sinasabi niya palagi na, basta't isa lang ang anak ko, o Jun lang, parang gano'n. Kaya minsan ayaw magtanong sa kanya, every time nagtatanong ako, biglang, sa pool palagi sa akin yung sagot niya na, alam mong with conviction. May tinanong ko pala ako isa, na nung time na hindi pa tayo nagkikita, naiisip mo ba ako? Napa-English na naman. Every day, of course, every day. You're my only son. And ang sabay pinakuha niya yung Google Translate. Nagsalita siya. Na dinala kita sa tiyan ko. Paano kita makakalimutan? May mga tanong ako na nasagot. And may mga tanong ako na hindi ko na kailangan ng kasagutan. Kasi sa pangyayari, nagkaroon na ng kasagutan. Tinanong mo ba yung nanay mo kung hinanap ka rin niya? Yung isa sa mga tinatanong ng mga ibang tao sa akin. May mga nangyari kasi sa kanya. Unang-una inalagaan niya yung lola ko. Yung kasama niya sa airport. Nagkasakit. Alzheimer's. Walang ibang mag-aalaga. Only girl ang nanay ko. Tapos mayroon siya 5 kuya. So, nanay ko nag-aalaga sa lola ko. Yung lola ko, nung nagkaka-Alzheimer's na, gusto niya yung picture ko makuha. Hanggang sa nawala niya. Pero bago mamatay ang lola ko, is hinahanap daw ako ng lola ko na, si Junyo, umuwi na ba? Junyo, umuwi na ba? Yun yung mga side stories na hindi pa alam ng ibang tao. Kaya sobrang sakit daw sa nanay ko nung pagkawala ng nanay niya. Tapos, hinahanap pa daw ako na kahit siya hindi pa kanya nakikita. So, hindi capable ang nanay ko na hanapin ako ng time na yun. And that's why siguro, ang ginawa ng Diyos, ako yung pinalakas niya para magkaroon ako ng means na hanapin siya. The mere fact na lahat ng nangyari na yun, and everyday siya nagsisisi sa nangyari na yun, tapos gusto niya pala akong makita, miss na rin niya ako. Hindi ko na kailangan ng kasagutan na yun. I just need to move on and maging masaya kami. So, paano mo ngayon i-describe yung story na nangyari sa'yo? Yung journey ng buhay mo? It heals and touches other people. Siguro, yun din yung way na ginawa ni God para may mga ibang pamilya rin din na mahawakan, na ma-inspire sila na kahit ano man yung nangyari sa kanila ng mga magulang nila, is mag-reconcile pa rin sila. Kasi mas masarap mas masaya na yung magulang mo is nandyan and okay kayo. Para akong nabuhay sa loob ng Korean novela. Yun ang... Parang kay drama yung story ng buhay mo, no? Kaya ayoko manood ng Korean novela. Usually yung story, lalaki, naging successful, and then yung nanay niya nawawala, mahanap niya. Ba't ako walang ganun? Lagi kong tinatanong Lagi kong nafe-feel na hindi pa ako blessed. Ba't ako ganito yung sitwasyon ko? Alam ko nandiyan yung nanay ko, di ko makita. Yung pala, sobrang blessed ko pala. Kasi, hindi ko alam kung ordinary ba yung nangyari sa akin, kung mangyayari ba sa ibang tao yun. Yung ganong klaseng pangyayari sa buhay ko, di ba? So, naisip ko bigla na, huwag mong kukwestiyonin talaga yung plano ng, di ba? Mas maganda talaga yung bibigay niya. Yung Palagi. Diyos? Yes. Minsan matagal, no? But worth it palagi. Hindi ako makapaniwala na si Antonio Tox mag-reach out sa akin. So, Cute naman nila. gusto ko muna maging totoo bago ko sabihin sa'yo. Kahit sa office, sabi ko, papayag lang ako pag Tony Talk pa rin, di ba ngayon? Ayoko. Ang cute naman nila. Papayag lang daw sila pag Tony Talk. Binibiro daw niya. Hindi, actually, totoo po yun. Hindi ko sinasabi sa kanya na meron ng kumakausap sa akin. Gusto ko maging totoo muna bago ko sabihin sa kanya. Kaso nabanggit niya na, hindi ko na mapigil.